Sama tayong magiging sarakli. Nakabibingi ang lakas ng hangin sa Gonzaga, Cagayan sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Ophel. Gayon din po sa Santa Ana at iba pang bahagi ng lalawigan. Sa bayan ng Bugay, sirigip na matauhan ng Coast Guard ang isang residente habang bumabayo ang bagyo. Nagbabala rin ng pag-asa tungkol sa storm surge sa susunod na 24 oras sa ilang bahagi ng Cagayan at Ilocos Norte. Posible umabot po yan ng mahigit 3 metro. At mula 2 hanggang 3 metro naman ang posibleng storm surge sa ilang bahagi ng Aurora, Batanes, Ilocos Sur at Isabela. Sa pilitan na ang paglikas sa maraming taga-Cagayan dahil sa bagyong Ophel. At sa Isabela may mga pamilyang ilang araw na nasa evacuation center. Mula sa Ilagan City, Isabela, saksi live si James Agustin. James? Pia, panakanakang pagulan na lamang yung nararanasan dito sa Ilagan City sa Isabela ngayong gabi at may mga bayan na nagpatupad ng preemptive evacuation kanina. Yung ilan dun sa mga residenteng lumikas, pang-4 na araw na ngayon sa evacuation center. Malakas na hangin ang sumira sa bahagi ng isang eskwelahan sa barangay Santa Margarita sa Bagao, Cagayan. Natanggal ang mga bubong, nagkalat ang mga yero at nakalbo ang mga puno sa paligid. Naglandfall sa Bagao kaninang 1:30 ng hapon ng bagyong Ophel. Ramdam din ang lakas ng hangin at ulang dala ng bagyo sa Gonzaga. Sa barangay Kalayan, halos tangayin ang hangin ng mga puno ng niyog. Umapaw naman ang Estaca Dam sa barangay Flourishing, kaya binaha ang kalsada at ang mga bahay. Malakas din ang agos sa Ilog Cagayan sa bayan ng Amulong. Halos mag-zero visibility naman sa bayan ng Santa Ana dahil sa lakas ng hangin na sinabayan ng pag-ulan. Sapilitan na rin ang evacuation para sa ilang residente. Sa barangay San Vicente, sunod-sunod ang pagdating ng mga evacuee. Pero kulang ang mga silid na magsisilbing evacuation center para sa 200 pamilya na lumikas. Winasa kasi ng bagyong Marcia ang ilan sa mga classroom. Nag-set kami ng 25 individuals sa mga rooms, tapos yung malalaking rooms nag-set kami ng 30. Pero dahil nagkukulang, sabi malilit naman yung iba, sige, siksik na lang kami. Ilang bayan sa lalawigan ang nawalan ng supply ng kuryente at naging pahirapan din ang cellphone signal sa maraming lugar. Ramdam na rin ang malakas na hangin ng bagyong Ophel sa Tumawini, Isabela. Sinabayan niya ng pabugso-bugsong pag-ulan pasado 2:00 ng hapon. Kaya naman inilikas sa mga residente sa ilang barangay sa ilagang bahagi ng bayan. Isinama ng ilan ang mga alaga nilang hayop. For the past typhoons ay sila din yung nasalanta malapit sa Cagayan River. Lumikas din sa Elisa na sa gitna ng bukid nakatira. Kasama niya ang 11 buwang gulang na anak at 6 na kapatid. Pinapunta po kami ni Papa ko dito po kasi natatakot siya baka mabagsakan po ng puno. Kasi sobra pong lakas ng hangin. Nakaranas din ng panakanakang pag-ulan na sinamahan ng malakas na hangin bago magtanghali ang lungsod ng Ilagan. Halos di pa rin pa ng hangin ang payong ng isang residente. Ang mga residente na malapit sa ilog sa bahagi ng barangay San Vicente, pansamantalang tumutuloy sa community center. Gaya ni Rosemary na kasama ang 7 anak, pang-4 na araw na sa evacuation center. Sobrang hirap po kasi may mga bata. Lalo na yung pag sunod-sunod yung bagyo po. Ganyan din ang sitwasyon ni Maylene, na kasama ang kanyang anak at mga pamangkin. Kinakaya po naman namin ang hirap ng buhay dito sa evacuation dahil sa bahay namin is mataas po yung tubig. Dahil sa pagbaha na dala ng nagdaang bagyong Nika, halos 50 bahay ang naapektuhan, kaya hindi na muna pinayagang makauwi ang mga residente. Yung iba po kasi sa aming mga kabaranggayan po is mga light materials po, tsaka yung part po namin is lower part po, flooded prone barangay po talaga kami. Sa ngayon, mahigit 300 pamilya pa ang mga nasa evacuation center sa buong Ilagan City. Kasamang inilikas sa mga alagang baka at kalabaw na malapit sa Pinakanuan River. Nilapit ko na lang dito yung baka ko para malapit kong makuha. Baka kung sakaling lumaki yung ilog, malapit ko nang lalakarin. Itataas dyan.
Samantala, Pia, mahigpit na binabantayan ngayon ang water level sa Cagayan at Pinakanawan River. At live mula rito sa Ilagan City sa Isabela para sa GMA Integrated News, ako po si James Agustin, ang inyong saksi. James, naglabas din ng pag-asa ng babala sa posibleng storm surge sa loob ng 24 oras dyan sa inyong lugar sa Isabela. Ang LGU ba, James, ay nagkaroon ng pagkakataon para silipin ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng storm surge o kaya ng iba pang pagbaha para lang matiyak na walang sumusuway dun sa sapilitang paglikas? Yes, Pia, 4 yung coastal municipalities dito sa lalawigan ng Isabela na karaniwang naapektuhan ng storm surge kapag merong bagyo. Tulad halimbawa noong Dibilacan, Dinapige, Maconacon at Palanan. At ito yung mga coastal municipalities na karaniwan, sanay na yung mga residente na kapag may nagbadaang bagyo ay sila na mismo yung lumilikas. Sa katunayan, sa paipag-ugnayan natin, Pia, kanina doon sa mga coastal municipalities na yon ay lumikas na yung mga residente kahapon pa. Pia. Alright, mainam na yung talagang naghahanda at nag-iingat. Maraming salamat sa iyo, James Agustin. At tila walang pahinga sa bagyo ang mga nasalanta ng bagyong Marce sa Ilocos Norte. Balik evacuation center ang ilan dahil naman sa bagyong Ophel. At mula sa Pagudpud, saksi live si Darlene Kai. Darlene? Pia, pabugso-bugsong hangin at ulan yung nararanasan ngayon dito sa Pagudpud, Ilocos Norte, kung saan nakataas yung signal number 3. Kaya kanina, pinalikas na yung mga residente mula sa mabababang lugar at nakatira malapit sa dagat. Makulimlim at maulang panahon ang naranasan sa Lawag, Ilocos Norte pasado alas 11 ng umaga kanina. Ganyan ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng lalawigan dahil sa bagyong Ophel. Sa maraming lugar, iniinda pa ang epekto ng mga nagdaang bagyo. Isa ang seawall ng Barangay Poblacion 1 sa pinakanapinsala sa Pagudpud. Dating kalsada itong kinatatayuan ko, pero nang tumama yung bagyong Marce, kita nyo naman, nauka yung kalsada, yung semento, nagkadurog-durog, pati yung seawall dito sa Barangay Poblacion 1 ay nawasak din. Isa sa mga residente ng Pagudpud na naapektuhan si Nanay Jocelyn. Burado na ang 60 taong alaala ng bahay kung saan siya lumaki matapos itong mawasak ng bagyong Marce. Sa ngayon, bagyong Ophel naman ang pinaghahandaan nila. Mahirap, ma'am. Mahirap talaga. Nawala ng bahay. Ogat no, tumawat kam kumatitulong apo. Tulungan da kami kuma. Doon itayab ti balay mi. Tibubog ti balay mi. Akaasip ay ninanang ko. Hindi nakaligtas sa bagyong Marce pati ang Pasaling Elementary School kung saan sila lumikas. Wasak ang mga reading center pati clinic. Pati ibang parte ng eskwelahan pinaguho rin ng bagyo. Nakadudurog po ng puso. Kasi po, eto, school, syempre, lahat-lahat mga bata dito po sila pumupunta. Pagkatapos na ng Marce po, hindi po nakapasok yung mga mag-aaral kasi po hindi po safe. 2 linggo nang hindi nakapapasok ang mga mag-aaral ng Pasaling Elementary School, kaya binigyan na lang muna sila ng mga mojo. Siyempre ma'am, malakas sa si Marce. Sabi nila mas malakas pa si Ophel po. Yun po kinakatakot namin, baka mas lalo pang masira po ang school namin ma'am. Paano na ma'am, siyempre kawawa po yung mga bata. Hindi pa rin binabawi ang state of calamity na itinaas sa Pagudpud dahil sa bagyong Marce. Ang problema, ubos na ang calamity fund. Meron naman po mga pinangako o may mga binigay naman po na pondo na ng mga ibang ahensya at sa mga nakakataas na opisyal. Yun nga po, ang inaantay lang po namin is yung pag-implement ng rehabilitation dito sa amin. Nakikiusap po yung mayor namin sa mga nakakataas pa na opisyal para bigyan naman po kami ng karagdagang pondo. Tulong-tulong ang DRRMO, pulis, barangay at AFP personnel sa pagpapalikas ng mga nakatira sa tabing dagat. Lahat po na nakahanda na nakapag-evacuate, pumunta na po kayo dito sa my pick-up point at dito na po yung sasakyan ng local government unit of Pagudpud po. Pero kailangan pang maghanap ng munisipyo ng iba pang ligtas na evacuation centers na hindi pa napipinsala ng mga nakaraang bagyo. Paganda natin itong bagyo ng darating kasi medyo may kalakasan. Sa Calasiao, Pangasinan, nagbabahay-bahay ang mga opisyal ng Barangay Lasip na isa sa mga bahaing barangay doon. Ang ilang residente, itinataas na ang kanilang mga gamit. Doon sa Bandaron, nagpasulo, pero dito sa amin, sa Pusod. Binabantayan rin ang antas ng tubig sa Maruse River.
Pia, nananatiling nakaalerto yung provincial government ng Ilocos Norte. Bukod dito sa Pagudpod, nagkakaroon na rin ng evacuation o paglilikas ng mga residente sa mga bayan ng Adams at Bacarapia. Banggit mo yung mga residente na nasa evacuation center pa rin, yung mga bumalik sa evacuation center. Kapag kasi syempre tumagal ang mga residente sa evacuation center, isa sa mga dapat ingatan ay ang pagkalat ng sakit. Meron na bang ginagawa ang LGU para matiyak na hindi ito mangyayari? Pia, isa yan sa binabantayan ng MDRRMO at iba pang LGU officials dito sa Pagudpod. Para hindi mangyari yung sinasabi mo nga na hawahan ng sakit, nagkakaroon naman daw ng proper physical distancing at sinisiguro nila na hindi nagsisiksikan yung mga residente sa mga evacuation center. Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Sa ibang balita naman, sa kabila ng tensyon at pangaamba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga dating senador na sina Antonio Trillanes IV at Laila de Lima, sinabi ng lead chair ng Quadcom, naging kalmado at maayos ang pagdinig sa kabuuan. Sa pagdinig, sinabi po ng dating Pangulo na may mga kondisyon siya para pumirma ng waiver sa kanyang mga bank account. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Matapos lahat ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang anyay mga bank transaction na nag-uugnay umano sa mga Duterte sa illegal na droga. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. At maungkat ang pagpirma ng bank secrecy waiver sa dating Pangulo. Kung may isang totoo lang kiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Nangyari ang marahil ay pinakamainit na tagpo sa Quadcom hearing kahapon. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong galunan. I'll give you sasampalin ko sa Mr. Chairman, session suspended. Session suspended. Sa isa pang anggulo, may sinabi pa si Trillanes bago umamba si Duterte na hahambalusin siya ng mikropono. Sasampalin ko sa Chairman, session suspended. Session suspended. Please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Sorry ho. Sa pagpapatuloy ng hearing, ilang beses na ungkat muli ang tungkol sa waiver. Tinanong si Duterte, pipirma ba talaga siya o may kondisyon ba? I have to ask my wife to appear here and to ask her if she is ready to waive the bank secrecy law. Joint account kasi yan. So I had it back of my mind about my wife. Pero giit ni Trillanes, Just for the record, joint account between Duterte and Vice President Sara Duterte. So sila not the wife. Yun po ang dun sa nakuha natin. And just like what I anticipated earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Just to maintain decorum on this proceeding, and just to be fair, may we request the former senator not to provoke any resource persons because that won't do any good to anyone. I apologize, Please, Mr. thank you Chairman. very much, Mr. Chair. Sasampalin niya ako eh. Ano ba yun? Hindi ba provocation yon? Di sinabi ko, oh, halika, sampalin mo na ako. pero sabi ni Quadcom lead chair Congressman Robert Ace Barbers sa pangkalahatan, calm and orderly
ang pagdinig kahapon. Well, I'm glad na walang expletives, walang foul language. Although may lumusot na iilan, no? Pero generally, it was all calm, it was all orderly, at higit sa lahat, and we were able to elicit significant information from him. Kaya aniya, walang na-contempt kahit pa inambahan ng dating Pangulo si Trillanes at si dating Senadora Laila de Lima. I call it is suffering from bankruptcy and decency. It's so unprofessional, it's so unbecoming, it's vile. Nawala naman ako sa kanyang ginagawa. Sumasagot lang ako ng mga tanong in a very professional manner. Tapos ganoon na magiging reaction niya. Ayon sa Quadcom, sapat naman ang paalala ng Quadcom sa lahat na panatilihin ang proper decorum. To some people, it looks offensive. No? To some people, it probably will be perceived as a playful gesture of the president. So, we really cannot judge. No? Ano yun? But of course, the attention of the president was, and the other resource persons there was actually called by the chair. Sinabi ng chair, let's maintain proper decorum. Kaya I think that was enough message for all the... Pag nagsasabi ako ng imposible, biro yan. Pero pag naiba ang nagmukha ko, tapos nagkagat ako ng ngipin, ibig sabihin galit ako at gusto ko magsalita. Sa November 21 na susunod na Quadcom hearing, nang tanongin si Duterte kung dadalo pa siya. Maybe not. Bakit ba ako tatawagin nila? Awa naman sila. Mamatay na tayo niya sa edad ko. At kaugnay naman sa bank waiver. Bago lisanin ng Kamara kahapon, may sinabing kondisyon ang dating Pangulo. Kung pipirma siya, hindi raw siya dapat nag-iisa. Lahat. Hindi lang ako. Lahat. As in lahat. Sino po? Sino-sino po? Lahat na gusto kong ituro dyan. Pati yung nakaupo doon sa harap ko. Bakit ako lang? Para makita talaga ng tao. Yan, yan ang pera ko. Hindi nyo akong inaapi-api. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mahigit 3,000 barangay ang posible makaranas ng landslide at pagbahang dulot ng pag-ulan sa mga susunod na araw, ayon sa Mines and Geosciences Bureau. Kasama sa makakaapekto ang kapapasok lang na bagyong Pepito, na ayon sa Pag-asa ay may tsansa maging super typhoon. Ating saksihan. Ganito humahampas ang ulan at hangin sa Gonzaga, Cagayan. Tila hindi maubos-ubos ang buhos na dala pa lang ng bagyong Ophel. Posible pang humalo ang epekto ng tatawaging bagyong Pepito na ayon sa forecast ng Pag-asa ay posible magdala ng matitindi at walang humpay na pag-ulan. Sa Tropical Cyclone Advisory ng Pag-asa, hindi inaalis ang posibilidad na maging super typhoon ng bagyo bago ito mag-landfall. Maaaring umabot ng typhoon category ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Maaari din pong mag-rapid intensification ito habang papalapit siya dito sa may Eastern Visayas, Southern Luzon area. Ang mag-ahalong buhos ng dalawang bagyo posible makaapekto sa mahigit 3,000 barangay ayon sa datos ng Mines and Geosciences Bureau. Sabi ng ahensya, posible silang makaranas ng landslide na dulot ng mga pag-ulan at pagbahang aabot sa dibdib hanggang ulo. Mahigit 1,000 sa mga apektadong barangay ay nasa Northern Luzon, kung saan maraming lugar ang malambot na ang lupa dahil sa mga nakaraang bagyo. Inaabangan kung bababa sa mga mapa ang tatahakin nito. Sa kanilang pagtataya para sa susunod na 5 araw, pinakamaraming barangay ang uulanin sa Batanes, Catanduanes at Nueva Ecija. Sa mga lugar na ito, mahigit 2 milyong residente ang posibleng maapektuhan. Kung tatama naman sa Metro Manila, mahigit 1,400 barangay ang posibleng bahain. Karamihan ay nasa Maynila. Rekomendasyon ng MGB sa pilitang evacuation sa mga lugar na mataas ang posibilidad ng landslide. Wala po tayong kumbaga enough time para maghanda for landslide. For landslide po, wala po magsasabi sa atin na babagsak yung slope. So pag identified po kayo as high to very high susceptible barangay,
i-enforce na po ninyo yung inyong preemptive evacuation. Pag hindi pa po umepekto or hindi po talaga nag-work yung preemptive, i-enforce na po natin yung forced evac. Bukas sisimulan ang preemptive evacuation sa mga lugar na daraanan ng bagyong Pepito. Sa lahat po ng mga risky areas, ito po yung mga uunahin na advisean kapag sila ay winarningan na at inadvisean, dapat sundin nila dahil pagdating ng mga emergencies, ang uunahin po na sa search and rescue ay yung mga taong talagang sumunod sa kautusan. Sa susunod na 5 araw, mahigit 18 milyon ang maaaring maapektuhan. Halos 1 milyon sa kanila ang mahihirap nating kababayan. Sa gitna ng sunod-sunod na bagyo, inirelease na ng Budget Department ang 875 million pesos na dagdag sa Quick Response Fund ng Social Welfare Department. Kalahati kasi ng inisyal na 1.75 billion pesos na pantugon sa mga sakuna ang naubos na sa mga nakaraang bagyo. Majority of that will go to the procurement of welfare goods, in the procurement as well of pre-packed goods. Dahil sa inaasang epekto ng bagyong Pepito, nag-abisong Land Transportation Office na iwasan muna ang non-essential travel o pagbiyahe kung hindi naman kinakailangan mula Metro Manila at mga kalapit lugar patungo sa Bicol Region. Pati na rin ang mga biyahe papunta o pabalik ng Visayas at Mindanao kung dadaan sa Matnog Port sa Sorsogon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, 2 na ang bagyo ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bukod kasi sa bagyong Ophel, nakapasok na sa PAR alas 8 ngayong gabi ang bagyong Pepito na lumakas at naging severe tropical storm. Samantala, patuloy na humihina ang bagyong Ophel habang umuusad ito papunta sa Babuyan Islands. Ayon sa 8 PM bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang bagyong Ophel sa katubigan ng Gonzaga, Cagayan. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 4 sa Babuyan Islands, gayon din sa Hilaga at silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 3 naman sa Batanes, sa natitirang bahagi ng Cagayan, hilagang bahagi ng Isabela, hilagang bahagi ng Apayao at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Nakataas naman ang signal number 2 sa Kanluran at silangang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Apayao at Kalinga, pati na sa hilagang silangang bahagi ng Abra, silangang bahagi ng Mountain Province at mga natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Isabela, hilagang bahagi ng Quirino, hilagang bahagi ng Nueva Vizcaya at natitirang bahagi ng Mountain Province. Gayon din sa Ifugao, sa natitirang bahagi ng Abra, hilagang bahagi ng Benguet, pati na sa Ilocos Sur, hilagang bahagi ng La Union at hilagang bahagi ng Aurora. At sa Pag-asa, patuloy na gagalaw pahilagang kanluran ng bagyong Ophel na posibleng lumapit o maglandfall sa Babuyan Islands ngayong gabi bago tumungo pahilaga bukas sa dagat sa kanluran ng Batanes at papuntang Taiwan sa weekend. Inaasahang patuloy ang paghinayan dahil sa frictional effects sa kalupaan. Gawin din sa unfavorable environment sa paligid ng bagyo sa Luzon Strait at dagat sa silangan ng Taiwan. Kasunod ng pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quad Committee, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nila pipigilan ang imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC, pero hindi pa rin sila tutulong. May mga hakbang na rin ng pulisya at Justice Department kasunod ng mga inamin ni Duterte. Saksi, si Ivan Mayrina. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. Dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo nang galing yan, hindi napipigilan o pakikilaman ng pamahalaan ang investigasyon ng International Criminal Court sa Duterte Drug War ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Sabi naman ng Justice Department, kahit kumalas ang Pilipinas sa ICC, nananatili naman tayong miyembro ng Interpol. Kaya kapag idinaan ng ICC sa Interpol ang isang request, obligado tayong tugunan ito. Kahit kasi Pilipinas, humihiling sa Interpol na maglabas ng red notice laban sa isang tao, tulad sa kaso ni Negros Oriental Congressman Arnulfo Tevez.
Pero sabi ng Pangulo, ibang usapan pa rin ang mismong hakbang naman ng ICC. We have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. We'll see. We'll see how far it goes. We'll see what the ICC does. Pero bukod sa ICC, mismong PNP at Justice Department ang tumututok na sa pag-amin ni Duterte sa pagpatay, pagtatanim ng ebidensya at pagbibigay ng pabuya sa mga pulis para pumatay. All of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now, if that will result in a case being filed here in the Philippines, we will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. How significant is that, sir? Yung pong pronouncements po, yung mga sinabing tama po. Very significant. Ayon naman sa ICC, may nagpapatuloy na investigasyon ng Office of the Prosecutor sa mga krimeng naganap sa Pilipinas kaugnay ng war on drugs sa pagitan ng November 2011 at March 2019. Tinututukan daw nila mga pangyayari sa Pilipinas at sinusuri kung may kinalaman sa kanilang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nagsalita ng aktor na si Ken Chan kaugnay ng kinakaharap na kasong syndicated estafa. Sa isang post, iginit ni Chan na hindi umano siya ng loko ng tao. Hindi rin umano siya ng hingi ng pera, taliwas sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Dagdag niya, hindi niya tinatakbuhan ang kaso. Sabi ni Chan, pinili niyang manahimik pansamantala dahil lumalaban siya ng legal. Noong nakaraang Biyernes, ang pangalawang beses na paghahain sana ng warrant of arrest kay Chan. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Chan ang nangumbinsi sa mga biktima na mag-invest sa negosyong may 10% na monthly interest. Kukwestiyonin naman ni Chan kung bakit syndicated estafa ang ikinaso, gayong umiikot lang umano sa pagkalugi ng negosyo ang issue. Sabi ni Chan, maglalabas siya ng mga detalye sa susunod na araw. Non-bailable ang kasong syndicated estafa na isinampas sa aktor at may kaparasahang life imprisonment. Nagkulay pink ang kalangitan sa ilang bahagi ng Bicol. Lumitaw ang mga kulay pula, orange at violet kasabay ng paglubog ng araw sa Virac hanggang Higmuto sa Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, lumalabas ang mga pambihirang kulay kapag sobrang dami ng mga maliliit na particles sa himpapawid at naiilawan sila ng mga nagkalat na sikat ng araw sa tinatawag na Rayleigh scattering. Posible lang ito tuwing sunrise at sunset. Todo papuri si Dua Lipa sa Pinoy fans na nanood ng kanyang concert kagabi. Ang pelikulang Hello, Love Again naman, may record-breaking achievement sa unang araw pa lang. Saksi, si Aubrey Carampel. From Hello, Love Again to Hello, New Record. Dahil certified blockbuster agad ang pelikula, nakubita ng 85 million pesos sa kanilang opening kahapon. Dahil sa milestone na yan, nakuha ng pelikula ang box office record as the highest first-day grossing local film in the Philippines. Si Alden Richards na gumaganap bilang si Ethan, walang hanggan ang pasasalamat sa mga nanood. Wala po kaming ibang ipagpapasalamat doon kundi pasasalamat po kay Lord at pasasalamat po sa mga taong naghintay at nanood ng aming pelikula. And maraming salamat po because lahat ng pinaghirapan namin nasusulit. Speaking of Alden, nakasama nga rin ang iba pang cast ng Hello, Love Again para i-recreate ang kanilang 2019 photo. The Pinoy crowd got Dua Lipa levitating sa saya. Sa kanyang IG post, all praises si Dua sa Manila crowd dahil sa kanilang energy kagabi sa concert. Aniya, one of the loudest crowds ever ito para sa singer. Shinare din ni Dua ang kanyang fit in her Philippine jersey at ilang snaps ng Pinoy food. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi.